Isang gabi ng Unos, namatay si Carlo sa kandungan ng kanyang kabit, habang ako ay nagkakandara pa sa pagtatrabaho para sa pamilya. Itinapon ako ng aking biyenan na parang maruming basahan matapos ko silang paglingkuran ng buong buhay ko. Ninakawan ng dangal, iniwan sa gitna ng ulan. Ngunit sa bawat patak ng luha, may isang inang sumusumpang babangon. Handa ka na bang masaksihan ang aking muling pagkabuhay? Wala kang kwentang asawa, Teresa. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mamamatay ang anak ko. Pinatay mo si Carlo dahil sa labis na kahirapan at katakawan mo sa pera. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang boses ni Doña Trinidad ay parang matalim na itak na humihiwa sa katahimikan ng morgue. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay punong-puno ng lason at puot, kahit na ang bangkay ng sarili niyang anak ay nakaratay pa sa kanilang harapan. Ang mga mata ng matanda ay nanlilisik, walang bakas ng pagluluksa para sa byuda, kundi isang masidhing pagnanais na humanap ng masisisi. Napatingin si Teresa sa kanyang sariling mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas pa ng talsik ng langis at maliliit na sugat mula sa karayom. Sa loob ng 12 oras, bago dumating ang tawag ng mga pulis, hindi siya huminto sa pagtatahi ng mga uniformeng kailangang i-deliver kinabukasan. Tiniis niya ang hapdi ng kanyang likod at ang pamamanas ng kanyang mga paa sa ika-7 buwan ng pagbubuntis. Ginawa niya ang lahat ng iyon para lamang may maipambili ng gamot sa high blood ni Doña Trinidad at pambayad sa kuryenteng halos maputol na. Ang bawat tahi ay alay niya para sa pamilyang akala niya ay kanya rin. Ngunit ang lahat ng sakripisyong yon ay tila naging abo sa isang saglit. Ang masakit na katotohanan ay hindi namatay si Carlo sa isang aksidente sa trabaho gaya ng unang balita. Natagpuan ang kanyang asawa sa isang mamahaling condominium sa loob ng kwarto ng isang babaeng nagngangalang Luisa. Inatake sa puso ang kanyang asawa habang nasa piling ng ibang babae, habang siya naman ay nagpapakapagod para sa barya-baryang kikitain. Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Teresa. Akala mo ba hindi ko alam? Palagi mo siyang ginigipit sa pera para sa panggastos mo sa panganganak at sa mga walang kwentang gamot mo. Na-stress ang anak ko dahil sa'yo. Ngayon, pirmahan mo ito. Huwag na huwag mong sasabihin sa kahit na sino kung nasaan siya natagpuan. Sabihin mo na lang na naaksidente siya sa daan. Hindi ko hahayaang madungisan ang dangal ng mga Valderrama dahil sa isang tulad mong malas at galing sa putikan. Inihagis ni Doña Trinidad ang isang pirasong papel sa dibdib ni Teresa. Isang waiver na naglalayong itago ang tunay na ikinamatay ni Carlo. Ang papel na yon ay tila naging isang mabigat na pader na lalong nagpahiwalay kay Teresa sa katotohanan. Hindi makapagsalita si Teresa. Parang may malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha. Ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak sa harap ng babaeng nagpapahirap sa kanya. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan, isang paalala na may isa pang buhay na nakasalalay sa kanya. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay tila unti-unting tumitigil sa bawat segundo ng pagtataksil na kanyang natutuklasan. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan siyang sasamahan hanggang sa huling hininga, ay pumanaw sa bisig ng iba. At ang kanyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ay mas pinahahalagahan ang pangalan ng pamilya kaysa sa katarungan para sa kanya. Ang katahimikan ni Teresa ay hindi tanda ng pagsuko, kundi isang malalim na pagkabasag ng kanyang kaluluwa. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng 7 buwan ay gumuho, na nag-iwan lamang ng isang malamig at madilim na kawalan sa kanyang puso. Paano ko ipapaliwanag sa anak ko paglaki niya na ang huling hininga ng kanyang ama ay hindi para sa atin, kundi para sa isang kasalanang pilit na ibinibintang sa akin? Nanatiling nakatayo si Teresa sa gitna ng malamig na silid, yakap ang kanyang sariling tiyan, habang ang anino ni Doña Trinidad ay tila isang dambuhalang lalamon sa kanyang pagkatao.
Ang gabi ay mahaba at ang unos sa labas ay nagsisimula pa lamang maggit-ngit. Get. Huwag mong dungisan ang burol ng anak ko ng mga luhang peke, Teresa. Amoy pawis at hirap ka. Baka mapahiya kami sa mga bisitang darating. Maglinis ka na lang sa kusina at doon ka magmukmok. Ang boses ni Chantal ay parang latigo na humahampas sa pagod na katawan ni Teresa. Kapapasok pa lamang nila sa bahay mula sa morgue. Ngunit wala man lang puwang para sa pahinga. Ang bahay na dati ay itinuturing ni Teresa na kanlungan ay tila naging isang malawak na kulungan na unti-unting sumasakal sa kanya. Sa kabila ng bigat ng kanyang tiyan at ang panginginig ng kanyang mga tuhod, kinuha ni Teresa ang walis at nagsimulang kumilos ng parang isang robot. Habang naglilinis, napahinto si Teresa sa tapat ng larawan ni Carlo na nakapatong sa ibabaw ng piano. Ang ngiti nito sa litrato ay tila isang malaking kasinungalingan. Sa bawat kumpas ng walis, naaalala niya ang mga gabing nagpuyat siya sa pananahi, iniisip na ang bawat tahi ay isang hakbang patungo sa magandang kinabukasan ng kanilang anak. Ngunit ngayon, ang bawat sinulid ay tila naging tali na nakapulupot sa kanyang leeg. Mama, tignan mo itong si Teresa. Parang pagungkong kumilos. Paano na ang mga handa para sa mga bibisita mamaya? Baka sabihin nila, pinababayaan natin ang burol ni Kuya. Reklamo ni Chantal habang abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng salamin. Suot nito ang isang itim na bestida na halatang bago at mahal, malayo sa luma at kupas na daster na suot ni Teresa. Lumapit si Doña Trinidad. Hawak ang isang makapal na pitaka. Ang pitakang naglalaman ng mga abuloy na ibinigay ng mga kaibigan at katrabaho ni Carlo. Nakita ni Teresa kung paano itago ng matanda ang ilang libong piso sa loob ng kanyang dibdib bago hinarap ang manugang. Teresa, huwag kang mag-inarte. Utang mo sa amin ang pagkakaroon ng maayos na burol para sa asawa mo. Kung hindi dahil sa apelyido ng mga Valderrama, baka sa kalsada lang itinambak ang bangkay ni Carlo dahil sa kawalan mo ng pera. Kaya magpasalamat ka at huwag kang magpakita ng busangot na mukha. Madiing sabi ng matanda habang binibilang ang natitirang pera sa harap niya. Ramdam ni Teresa ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihin na ang perang iyon ay para sana sa pambayad sa hospital at sa gatas ng sanggol na paparating. Nais niyang ipaalala na siya ang nagbayad ng kuryente at tubig sa bahay na ito sa loob ng 3 taon. Ngunit ang salitang utang na loob ay parang isang malaking bara na pumipigil sa kanyang pagsasalita. Sa kulturang kinalakihan niya, ang pagsagot sa nakatatanda, gaano man sila kamali, ay isang malaking kasalanan. Lumapit si Doña Trinidad sa maliit na altar sa kanto ng sala. Sinindihan nito ang mga kandila at nagsimulang magrosaryo ng malakas. Ang bawat aba, Ginoong Maria, ay tila sinasabayan ng masasamang tingin kay Teresa sa tuwing hihinto ito sa paglilinis para huminga ng malalim dahil sa hirap ng paghinga. Ang kabanalan ng matanda ay tila isang balat kayo, isang paraan para ipakita sa mundo na siya ang biktima, na siya ang nagdadalamhati, habang ang tunay na nagdurusa ay itinuturing na basahan sa sariling tahanan. Pumunta si Teresa sa kanilang kwarto para kumuha ng malinis na pamunas. Naupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang bakanting espasyo kung saan dati ay natutulog si Carlo. Doon sa ilalim ng unan, may nakita siyang isang maliit na resibo. Isang resibo ng mamahaling alahas na binili nitong nakaraang linggo lamang. Isang kwintas na kailanman ay hindi niya nakita at tiyak na hindi para sa kanya. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang bawat sakripisyo niya ay naging pambili lamang ng luho para sa ibang babae. Sa basbas ng sarili niyang biyenan, narinig ni Teresa ang bulungan sa labas ng pinto. Ma, huwag mong kalimutan. Kailangan ko ng bagong sapatos para sa libing. At saka, yung insurance ni Kuya, siguraduhin mong sa atin mapupunta
At hindi sa hampas lupang yan. Boses yun ni Chantal na puno ng kasakiman. Huwag kang mag-alala, anak. Alam ko ang gagawin ko. May pinapirmahan na ako sa kanyang waiver. Sa morgue pa lang. Wala siyang makukuha kahit isang duling na sentimos. Sagot ni Doña Trinidad na may halong tawa na parang galing sa ilalim ng lupa. Napatigil ang mundo ni Teresa. Ang waiver na pinirmahan niya sa gitna ng pagkalito at pighati ay hindi lamang para sa pagtatago ng sikreto, kundi ang susi sa kanyang tuluyang pagkawasak. Paano ko mapoprotektahan ang anak ko kung ang mismong pamilyang dapat ay sandigan namin ang siyang unang magnanakaw ng aming kinabukasan? Nanginginig ang mga kamay ni Teresa habang hawak ang resibo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Ngunit sa loob niya, isang malaking dam ang unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay tila isang babala. Ang babala ng isang ina na wala nang matatakbuhan kundi ang lumaban. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngunit kailangan kong manatiling nakatayo para sa batang nasa sinapupunan ko. Ang bango ng mamahaling kape at ang usok ng mga insenso ay humahalo sa amoy ng pawis ni Teresa habang abala siya sa paglalakad pabalik-balik sa kusina at sa sala. Puno ng mga tao ang bahay ng mga Valderrama para sa unang gabi ng lamay. Ngunit sa gitna ng maraming tao, si Teresa ang pinakamaisang kaluluwa. Ang kanyang malaking tiyan ay tila isang mabigat na pasanin sa bawat pagyuko niya para magligpit ng mga pinagkainan ng mga bisita. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Trinidad na papalibutan ng kanyang mga kaibigan mula sa simbahan. Ang kanyang mukha ay parang isang obra maestra ng pagdadalamhati. Nakalugay ang buhok, may hawak na panyo na panakanakang idinidikit sa kanyang mga mata, at ang kanyang boses ay tila isang munting huni ng ibon sa sobrang hina. Napakabait na anak ni Carlo. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang pagkawala niya. Siya ang haligi ng pamilyang ito, ang tanging nag-aalaga sa akin. Pagsisinungaling ng matanda sa harap ng mga bisitang tumatango sa awa. Kahit hirap na siya sa pagtatrabaho, hindi siya nagrereklamo. Siguro ay dahil na rin sa bigat ng responsibilidad na iniwan sa kanya rito sa bahay. Lumingon ang mga bisita kay Teresa na kasalukuyang nag-aabot ng tray ng biskwit. Ang mga tingin nila ay puno ng panghuhusga, tila naniniwala sa pahiwatig ni Doña Trinidad na si Teresa ang dahilan ng pagkapagod ni Carlo hanggang sa mamatay ito. Napayuko na lamang si Teresa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mabigat na tray. Teresa, yung kape rito sa kabilang mesa, malamig na. Palitan mo agad. Nakakahiya sa mga bisita. Utos ni Chantal na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, abala sa paglalaro sa kanyang cellphone. Hindi man lang nito tinignan ang kanyang hipag, tila isang utusan lamang ang kausap nito. Habang naglalakad si Teresa patungo sa kusina, naramdaman niya ang isang matinding kurot sa kanyang ibabang likod. Napapahawak siya sa gilid ng mesa at napapikit. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sanggol. Ngunit ang munting ligayang yon ay mabilis na napalitan ng panibagong dagok. Nang pumasok siya sa kusina para kumuha ng mainit na tubig, narinig niya ang boses ni Doña Trinidad sa kabilang bahagi ng pintong bahagyang nakabukas. May kausap ito sa telepono at ang boses nito ay wala na ang bakas ng pighati. Ito ay malamig at puno ng kalkulasyon. Oo, Attorney San Jose. Siguraduhin mong walang butas ang mga papeles. Ang bahay na iniwan ng tatay ni Carlo ay dapat mapunta sa pangalan ko o kay Chantal. Hindi maaaring mapunta yan sa babaeng yan, lalo na't hindi naman siya tunay na Valderrama sa paningin ko. Kapag nanganak na siya, madali na nating magagawa ng paraan para paalisin siya. Ang mahalaga, makuha muna natin ang titulo bago niya matuklasan ang lahat. Nabitawan ni Teresa ang hawak niyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog sa sahig ay tila ang tunog din ng kanyang huling tiwala na nadurog.
Ang tubig na mainit ay tumalsik sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi nito. Ang mas matinding hapdi ay nasa kanyang puso. Hindi lamang pala pera ng insurance at abuloy ang nais nilang kunin. Nais nilang nakawin ang tanging silungan na ititira sana ni Carlo para sa kanilang anak. Anong nangyayari rito? Napakalat mo talaga, Teresa. Kahit pagdadala ng baso, hindi mo magawa ng maayos. Sigaw ni Chantal na biglang pumasok sa kusina. Linisin mo yan ngayon din. Baka may makatapak pang bisita. Ikaw na naman ang sisisihin ni Mama. Dahan-dahang lumuhod si Teresa para pulutin ang mga bubog. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malamig na sahig. Sa bawat piraso ng bubog na kanyang kinukuha, isang desisyon ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang Teresa na laging sumusunod at tumatanggap ng sakit ay unti-unti nang naglalaho kasama ng mga patak ng luha na hindi niya hinahayaang makita ng iba. Nang tumayo siya, hinarap niya si Chantal. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng takot, kundi isang malalim na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Lilinisin ko ito, Chantal. Ngunit tandaan mo, hindi lahat ng nabasag ay kayang itago. Darating ang araw na ang lahat ng itinatago ninyo ay lilitaw din, kasing talim ng mga bubog na ito. Mahinang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang banta. Napatigil si Chantal, tila nagulat sa biglang pagbabago ng aura ng kanyang hipag. Ngunit bago pa ito makasagot, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Isang lalaking nakabarong ang pumasok, isang lalaking hindi nila inaasahang darating sa gabing iyon. Magandang gabi. Ako si Attorney Mateo. Narito ako para ihatid ang isang mahalagang dokumento mula sa opisina ng insurance ni Mr. Carlo Valderrama at kailangan kong makausap ang kanyang legal na asawa. Sa lalong madaling panahon, ang katahimikan sa buong bahay ay naging kasing bigat ng gabi. Ang titig ni Doña Trinidad ay tumama kay Teresa at sa pagkakataong ito, si Teresa na ang unang hindi umiwas ng tingin. Sino ang tunay na kakampi sa gitna ng mga lobong nagpapanggap na tupa? At anong katotohanan ang dala ng abogadong ito na magpapabago sa takbo ng aking tadhana? Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging mas malamig pa kaysa sa labas. Ang labanan para sa katarungan ay nagsisimula na at ang unang baraha ay nailapag na sa mesa. Ibigay mo sa akin ang dokumentong yan, attorney. Ako ang ina. Ako ang nagpalaki kay Carlo. At ako ang mas nakakaalam kung ano ang nararapat para sa pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Trinidad ay muling nagbago. Mula sa pagiging mahina at tila mamatay-matay sa pighati, ito ay naging matigas at puno ng awtoridad. Humakbang siya palapit kay attorney. Mateo, ang kanyang mga kamay ay nakalahad, handang agawin ang puting sobrang hawak ng abogado. Ngunit si Attorney Mateo ay hindi natinag. Bahagya niyang iniatras ang dokumento, ang kanyang mga mata ay nananatiling diretso at walang emosyon. Paumanhin, Doña Trinidad. Ngunit ang batas ay malinaw. Ang mga dokumentong ito ay para sa asawa ni Mr. Valderrama. Si Mrs. Teresa Valderrama ang pangunahing benepisyaryo at siya lamang ang may karapatang tumanggap at pumirma sa mga ito. Kalmadong sagot ng abogado. Ang kanyang boses ay naging sanhi ng bulungan sa loob ng sala. Ang mga bisitang kanina lamang ay nakikiramay ay tila naging mga saksi sa isang dula na unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Napatingin si Teresa kay Attorney Mateo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya na may isang taong tumitingin sa kanya hindi bilang isang utusan o isang pabigat, kundi bilang isang taong may karapatan. Humakbang si Teresa palapit, sa kabila ng pangangatal ng kanyang mga binti. Bawat sentimetro ng kanyang pagkilos ay tila binabantayan ng mapanghusgang mga mata ni Chantal at ang nanlilisik na titig ng kanyang biyenan. Ako po si Teresa, mahinang sabi niya, ngunit may kalakip na paninindigan. Ako po ang asawa ni Carlo.
Attorney, huwag kang maniwala sa kanya. Wala siyang alam sa mga transaksyon ni Carlo. Baka kung ano lang ang gawin niya sa perang yan. Pagsingit ni Chantal, ang kanyang boses ay tumataas na sa nerbiyos. Mama ang dapat humawak niyan para masiguradong mapupunta sa tamang bayarin, lalo na sa mga utang na iniwan ni Kuya. Hindi pinansin ni Attorney Mateo ang mga hirit ni Chantal. Inabot niya ang sobre kay Teresa. Ang haplos ng papel sa mga daliri ni Teresa ay tila may dalang kuryente. Isang bigat na hindi galing sa material na bagay, kundi sa katotohanang nakapaloob dito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Dinala ni Attorney Mateo si Teresa sa isang sulok ng sala, malayo sa mapanuring pandinig ng iba. Bagaman alam ni Teresa na ang bawat galaw nila ay sinusundan ng paningin ni Doña Trinidad. Mrs. Valderrama, kailangan mong suriing mabuti ang mga dokumentong ito. May mga detalye rito na maaaring hindi mo inaasahan. Ang insurance ni Carlo ay may kaunting komplikasyon dahil sa huling pagbabago sa pulisya bago siya pumanaw. Bulong ng abogado, ang kanyang mga mata ay may pahiwatig ng babala. Huwag mong hahayaang makuha ito ng iba hanggat hindi mo nauunawaan ang lahat. Nang makaalis si Attorney Mateo, ang hangin sa loob ng bahay ay tila biglang naging mainit at nakakasakal. Hindi pa man nakakalabas ng pinto ang abogado, hinila na ni Doña Trinidad ang braso ni Teresa patungo sa kusina. Ang higpit ng pagkakahawak ng matanda ay sapat na para mag-iwan ng marka sa balat ni Teresa. Ibigay mo sa akin ang sobrang yan, Teresa. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Madiing bulong ni Doña Trinidad, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo sa muka ni Teresa. Akala mo ba ay para sa'yo talaga yan? Matapos mong patayin ang anak ko sa stress, sa tingin mo ba ay may karapatan ka pang humawak ng kahit isang duling na sentimos? Pera po ito para sa anak ko, para sa apo ninyo, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong takot at galit. Apo, paano natin masisiguro na anak nga yan ni Carlo? Baka kung kanino mo lang nakuha yan at idinidikit mo sa pamilya namin para makahutot ng pera. Ang sampal na ibinigay ni Doña Trinidad ay hindi lamang tumama sa pisngi ni Teresa. Tumama ito sa pinakaibutod ng kanyang pagkatao. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay nagdulot ng isang matinding katahimikan sa loob ng kusina. Napahawak si Teresa sa kanyang pisngi. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali. Ngunit hindi siya umiyak. Sa halip mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa sobre. Kung wala kang ibibigay, wala ka ring matitirhan. Tandaan mo, Teresa, ang bahay na ito ay sa akin. Sa isang pitik ko lang, maari kitang itapon sa kalsada kasama ang batang yan. Pipiliin mo ba ang pera o ang bubong na sisilong sa inyo? Banta ng matanda. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Sa sandaling iyon, isang malakas na kalabog mula sa itaas ang narinig nila. Kasunod ng isang matinis na sigaw ni Chantal. Mama! Mama! Halika rito! May nakita ako sa gamit ni Kuya. Ang puso ni Teresa ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ang lihim na pilit itinatago ni Carlo. Ang lihim na maaring maging susi sa kanyang kaligtasan o ang magiging huling pako sa kanyang kabaong ay tila unti-unti nang lumalabas. Ano ang natuklasan ni Chantal na nagpabago sa kanyang tinig mula sa kasakiman patungo sa takot? At kakayanin ko bang harapin ang katotohanang nakatago sa likod ng insurance na ito? Ang gabi ay tila bumibigat at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na walang katiyakan. Ang bawat hakbang ko paakyat sa hagdan ay tila pag-akyat sa isang bundok ng tinik. Mabigat ang aking katawan, ngunit mas mabigat ang kaba sa aking dibdib na tila sasabog sa bawat tibok nito. Nagmadaling umakyat si Doña Trinidad, hindi na inalintana ang kanyang iniindang rayuma dahil sa matinis na tawag ni Chantal. Sumunod si Teresa, hawak ang kanyang sumasakit na pisngi at ang sobrang tila naging bahagi na ng kanyang mga kamay. Pagdating nila sa kwarto ni Carlo, nadatnan nila si Chantal na nakaluhod sa sahig.
Hinalughog ang ilalim ng kama kung saan may isang maliit na vault na nakatago sa likod ng mga lumang sapatos. Mama, tingnan mo ito! Nakabukas ang vault ni Kuya! Sigaw ni Chantal. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa halo ng takot at pananabik. Sa loob ng vault ay may isang maliit na kahon ng pelus na kulay asul at isang simpleng cellphone na hindi pamilyar kay Teresa. Agad na kinuha ni Doña Trinidad ang asul na kahon. Nang buksan niya ito, isang makinang nasingsing na may malaking diamante ang tumambad sa kanila. Ang kislap nito ay tila nanunuya sa madilim na kwarto. Ito ang singsing na tumutugma sa resibong nakita ni Teresa sa unan. Isang alahas na ang halaga ay sapat na para mabuhay sila ng marangal sa loob ng ilang taon, ngunit inilaan para sa isang babaeng nagnakaw ng kanyang asawa. Napakaganda. Siguradong para sa akin ito, Ma. Balak sigurong ibigay ni Kuya sa birthday ko. Mabilis na sabi ni Chantal, pilit na isinusuot ang singsing sa kanyang daliri kahit halatang hindi ito kasya. Huwag kang hangal, Chantal. Alam nating lahat kung para kanino ito. Malamig na sabi ni Doña Trinidad. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa hiyas. Lumingon siya kay Teresa na nakatayo sa may pinto. Tila isang aninong nakamasid sa sariling pagkawasak. Nakikita mo ba ito, Teresa? Habang ikaw ay nagrereklamo sa hirap, ang asawa mo ay may ganitong kayamanan. Pinatunayan lang nito na wala kang kwentang asawa, kaya humanap siya ng iba na mas karapat-dapat sa mga ganitong bagay. Ibigay mo sa akin ang singsing na yan, Chantal. Ibabenta natin ito para madagdagan ang pondo natin para sa plano mo sa Amerika. Utos ni Doña Trinidad habang pilit na binabawi ang singsing mula sa anak. Pero Ma, remembrance ko na lang ito kay Kuya. Walang remembrance. Kailangan natin ng pera. At ikaw, Teresa, huwag kang tatayo-tayo lang dyan. Bumalik ka sa baba at asikasuhin mo ang mga bisita. At tandaan mo, kapag may nagtanong tungkol sa mga gamit ni Carlo, wala kang nakita. Maliwanag? Tumango si Teresa. Ngunit sa loob niya, ang bawat himaymay ng kanyang puso ay sumisigaw ng katarungan. Bumaba siya sa hagdan. Ang bawat baitang ay tila naglalayo sa kanya sa dating Teresa na sunod-sunuran. Pumasok siya sa banyo at doon, sa gitna ng katahimikan at amoy ng sabon, binuhay niya ang nakuhang cellphone. Ang screen ay lumiwanag at ang unang bumungad ay isang mensaheng kadarating pa lamang. Ang bawat salita ay tila isang punyal na itinusok sa kanyang kaluluwa. Carlo, nasaan ka na? Hinihintay na tayo ng mga tiket natin. Bukas na ang flight natin pa Singapore. Handa na ang lahat. Iiwan mo na ang pabigat mong asawa at ang pamilya mong sakim. Mahal kita. Nabitawan ni Teresa ang cellphone sa lababo. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa porselana ay tila ang huling hininga ng kanyang natitirang pag-ibig para kay Carlo. Hindi lamang siya niloko. Balak siyang iwan ni Carlo sa gitna ng kanyang pagbubuntis nang walang kahit anong katiyakan, habang ang kanyang biyenan at ipag ay nagpaplano ring huthutan siya hanggang sa huling patak ng kanyang dugo. Napasandal si Teresa sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan. Ang sakit ay hindi na sapat na salita para sa nararamdaman niya. Ito ay isang uri ng pagkawasak na hindi na kayang buuin ng anumang paumanhin. Paano ko haharapin ang bukas kung ang bawat taong pinagkatiwalaan ko ay may hawak na patalim sa likod ko? At hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Trinidad kapag nalaman niyang hawak ko na ang ebidensya ng kanilang pagkakasala? Isang malakas na katok sa pinto ng banyo ang bumitak sa katahimikan. Teresa, lumabas ka riyan. Bakit ang tagal mo? May naghahanap sa iyong pulis sa labas. Sigaw ni Chantal. Ang puso ni Teresa ay tila tumigil sa pagtibok. Ang pulis? Para saan? Ang labanan ay tila bumibilis at ang bawat sikreto ay unti-unti nang nagiging isang malaking apoy na handang tumupok sa kanilang lahat.
Mabilis na isinilid ni Teresa ang cellphone sa loob ng kanyang suot na panloob, idinikit sa kanyang balat na malamig at nanginginig sa pawis. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng panganib. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng banyo at bumungad sa kanya ang mukha ni Chantal na punong-puno ng pagkainip at suspisya. Bakit ba ang tagal mo? Para kang nagtatago ng kung ano riyan. Asik ni Chantal habang hinihila ang braso ni Teresa pababa ng hagdan. Bilisan mo. Ang mga pulis ay hindi mahilig maghintay. Pagdating nila sa sala, ang lahat ng mata ng mga bisita ay nakatuon sa dalawang opisyal na nakatayo malapit sa kabaong ni Carlo. Si Doña Trinidad ay naroon na, nakahawak sa kanyang dibdib at tila muling sumasalampak sa sahig dahil sa labis na pagdadalamhati. Bagaman ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa bawat galaw ng mga pulis. Mrs. Valderrama? Tanong ng isang matandang pulis. Ang kanyang tinig ay malumanay, ngunit may awtoridad. Ako po. Sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang munting huni na halos hindi marinig sa loob ng silid. Narito kami para ibalik ang ilan pang gamit ni Mr. Carlo na narecover sa pinangyarihan ng insidente. Kailangan lang po namin ng inyong pirma para sa dokumento, paliwanag ng opisyal habang inilalapag ang isang plastic na bag na naglalaman ng relo, pitaka at isang punit na envelope. Agad na sumingit si Doña Trinidad. Ibigay niyo na sa akin, officer. Ang asawa niya ay hindi pa matatagang isip dahil sa pagbubuntis. Ako na ang bahalang mag-asikaso niyan. Pasensya na po, ma'am. Ngunit ayon sa protocol, ang legal na asawa ang dapat tumanggap nito. Matigas na sagot ng pulis. Nang iabot ang plastic na bag kay Teresa, ang kanyang mga mata ay natuon sa punit na envelope. May nakasulat doon na halaga. Isang malaking halaga ng pera na ayon sa dokumento ng pulisya ay dapat nakasama sa mga gamit, ngunit wala sa loob ng plastic. Officer, may nakasulat po ritong pera. Nasaan po ang laman nito? Mahinang tanong ni Teresa. Sandaling nagkatinginan ang mga pulis. Ma'am, iyan nga po ang isa pang dahilan kung bakit kami narito. Ayon sa witness sa condominium, may nakitang isang babae na mabilis na lumabas ng kwarto bago pa man kami makarating at bitbit ang isang bag. Naniniwala kami na ang perang nakalaan marahil ay para sa paglipad nila patungong Singapore ay kinuha na ni Miss Luisa. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga bisita. Ang pangalang Luisa at ang balak na pag-alis ay tila isang malakas na sampal sa dangal ng mga Valderrama sa harap ng maraming tao. Ang mukha ni Doña Trinidad ay naging kasing puti ng papel, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding hiya at galit na nalamangan siya ng kabit ni Carlo sa usapin ng pera. Maraming salamat po, Aling Rosa. Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay panandali ang nagliwanag sa pasasalamat. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabasag. Nang makaalis ang mga pulis at magsimulang magbulungan ng mga tao, nilapitan ni Doña Trinidad si Teresa. Ang galit sa mga mata ng matanda ay tila apoy na gustong tumupok sa lahat. Nakikita mo na, dahil sa kabagalan mo, nakuha na ng babaeng yan ang perang dapat ay sa atin. At ikaw, Teresa, bakit parang wala kang pakialam? May alam ka ba? Nasaan ang cellphone ni Carlo? Alam kong dala niya yun lagi. Bulyaw ng matanda habang pilit na kinakapkapan ang bulsa ng duster ni Teresa. Mabilis na umiwas si Teresa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis dahil sa takot na matuklasan ang itinatagong cellphone. Wala po sa akin, ma. Hindi ko alam kung nasaan. Huwag kang magsinungaling. Alam kong may itinatago ka. Hahawakan na sana ni Doña Trinidad ang balikat ni Teresa nang biglang tumunog ang isang pamilyar na ringtone, isang matinis at malakas na tunog na nagmula sa loob ng suot ni Teresa. Ang lahat ay napatigil. Ang tunog ng notification mula sa mensahe ay tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan. Ang titig ni Doña Trinidad ay dahan-dahang bumaba sa bahagi ng tiyan ni Teresa
kung saan nanggagaling ang tunog. Ano yan, Teresa? Bakit may cellphone sa loob ng damit mo? Ang boses ni Doña Trinidad ay naging kasing lamig ng kamatayan. Sapat na ba ang lakas ng aking loob para harapin ang bagyong darating? O tuluyan na akong lalamunin ng galit ng pamilyang ito sa oras na makuha nila ang tanging alas na hawak ko? Ang bawat mata sa loob ng sala ay nakatuon na ngayon kay Teresa at ang hangin ay tila nawalan ng oxygen, nag-iiwan sa kanya na hingal at nag-iisa sa gitna ng nagbabadyang paghuhukom. Ma, Ang bawat tunog ng teleponong nakatago sa aking katawan ay tila boses ni Carlo mula sa hukay. Isinisigaw ang lahat ng kasinungalingang pilit naming ibinabaon sa gitna ng lamay na ito. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Doña Trinidad. Sa harap ng mga nagbubulungang bisita, nilustay niya ang huling bahid ng kanyang dangal. Mabilis ang kanyang mga kamay na tila mga kuko ng lawin na pilit na kinakapkapan ang baywang ni Teresa. Ang magaspang niyang mga daliri ay humahablot sa tela ng duster. Hindi iniintindihan kung nasasaktan na ang buntis o kung nalalantad na ang balat nito sa harap ng madla. Ibigay mo sa akin yan. Magnanakaw. Ano pang ninakaw mo sa anak ko? Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay naging matinis at basag, malayo sa mapagkunwaring pighati kanina. Huwag po, ma. Ang baby ko. Nasasaktan po ako. Pagmamakaawa ni Teresa, habang pilit niyang pinoprotektahan ang kanyang malaking tiyan sa pamamagitan ng kanyang mga siko. Ang kanyang mga paa ay nagpadulas sa sahig dahil sa gulo ng kanilang pagbubuno at muntik na siyang mawalan ng balanse. Sumaklolo rin si Chantal. Hinawakan niya ang dalawang braso ni Teresa para hindi ito makagalaw. Ibigay mo na kasi, Teresa. Napakagaling mong magdrama. Pati patay na tao pinagnanakawan mo pa. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na detalye ang pumukaw sa diwa ni Teresa. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng kabaong ni Carlo. Isang babaeng gulanit ang suot. Nanginginig ang mga labi, ngunit may mga matang unti-unti nang nagkakaroon ng apoy. Sa isang malakas na hila, nakuha ni Doña Trinidad ang cellphone mula sa loob ng damit ni Teresa. Muntik nang matumba si Teresa kung hindi lamang siya mabilis na nakahawak sa gilid ng maupuan. Hingal na hingal siya, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, habang ang mga bisita ay nakatingin sa kanya nang may halong awa at panghuhusga. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Ano ito, Teresa? Bakit nasa iyo ang cellphone kay ni Carlo? Hiningal na tanong ni Doña Trinidad habang pilit na binubuksan ang screen ng gadget. Ma, basahin mo. Tignan mo kung sino ang nag-text. Udyok ni Chantal habang nakadungaw sa balikat ng kanyang ina. Ngunit ang mukha ni Doña Trinidad ay biglang nagbago. Ang kaninang galit ay napalitan ng isang matinding takot at pagkalito. Hindi mensahe mula kay Luisa ang nakita niya. Sa screen, nakabukas ang isang nakadraft na email na isinulat ni Carlo ilang araw bago ito mamatay. Isang email na direktang nakapangalan sa isang kilalang bangko at sa isang law firm. Hindi maaari. Ano itong tungkol sa lupa sa probinsya? Bakit? Bakit balak niyang ibenta ang lupang nakapangalan sa akin? Bulong ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng mas malakas pa kaysa kay Teresa. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Ang kumpas ng mga pamaypay ay tila naging mabilis, kasabay ng mabilis na pagkalat ng balita sa loob ng sala. Ang lupa sa probinsya ang tanging natitirang kayamanan ng mga Valderrama na hindi pa naisasangla, at ang katotohanang balak itong itago ni Carlo sa sarili niyang ina ay isang malaking sampal para kay Doña Trinidad. Dahan-dahang tumayo si Teresa ng matuwid. Sa kabila ng sakit ng kanyang katawan, tinitigan niya ang kanyang biyenan. Hindi lang ako ang niloko niya, ma. Pati kayo. Pati ang pamilyang sinasabi ninyong pinoprotektahan niya. Balak niyang iwan ng walang-wala. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang kabaong.
Ang mukha ni Doña Trinidad ay naging kasing itim ng kanyang suot na panluksa. Sa isang iglap, ang cellphone ay inihagis niya sa sahig, ang tunog ng pagtama ng plastik at salamin sa semento ay tila isang huling hantungan ng kanilang pagkakaisa. Umalis ka! Umalis ka sa pamamahay ko ngayon din, Teresa! Sigaw ni Doña Trinidad, itinuro ang pinto sa gitna ng kadiliman ng gabi. Wala kang dalang anuman, kundi kamalasan. Isama mo ang batang yan at wag na kayong babalik. Napahawak si Teresa sa kanyang tiyan. Ang ulan sa labas ay nagsisimula na namang pumatak ng malakas. Lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa bubungan. Saan ako pupunta sa gitna ng gabing ito, dala ang isang buhay na kailangan kong isalba? At ano ang gagawin ko sa natuklasan kong mas malalim na pagkakanulo na iniwan ni Carlo para sa aming lahat? Ang pintuan ng bahay ng mga Valderrama ay bumukas at ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa basang mukha ni Teresa. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit ang lamig ng kalsada ay wala pa sa kalahati ng lamig ng puso ng mga taong itinuring kong pamilya. Ang tunog ng mabigat na pintong kahoy na isinara ni Doña Trinidad ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Isang pinal na hatol na nag-iwan kay Teresa sa gitna ng madilim na gabi. Nakatayo siya sa tapat ng gate, ang kanyang duster ay basa na at dumidikit sa kanyang malaking tiyan. Wala siyang dalang kahit ano. Walang damit, walang pera, kundi ang basang sobre ng insurance at ang munting pag-asa sa kanyang sinapupunan. Diyan ka nababagay, Teresa. Sa putikan, ang huling sigaw ni Chantal mula sa bintana. Sa itaas bago nito marahas na isinara ang kortina, nagsimulang maglakad si Teresa. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pakikipagbuno sa grabidad. Ang putik sa kalsada ay dumudulas sa kanyang mga tsinelas at ang hangin ay tila gustong itumba ang kanyang nanghihinang katawan. Nararamdaman niya ang matinding pagkirot sa kanyang batok. Ang kanyang high blood pressure ay unti-unti nang umaakyat dahil sa stress at pagod. Napahawak siya sa isang poste ng kuryente. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magkaroon ng mga itim na tuldok. Anak, kumapit ka lang. Huwag mo akong iiwan. Bulong niya. Ang kanyang boses ay naging malat dahil sa hinalong luha at ulan. Sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan kung saan pupunta, isang anino ang lumapit sa kanya. Isang lumang payong na gawa sa makulay na plastik ang tumakip sa kanyang ulunan. Nagpapatigil sa direktang hagupit ng ulan sa kanyang mukha. Nang iangat ni Teresa ang kanyang tingin, nakita niya ang kulubot, ngunit maamong mukha ni Aling Rosa. Halika, iha! Huwag kang tumayo dyan, mapapano ang bata. Malumanay na sabi ng matanda. Hindi ito nagtanong, hindi ito nag-usisa. Hinawakan nito ang siko ni Teresa at dahan-dahan silang naglakad patungo sa maliit na barong-barong ni Aling Rosa sa dulo ng eskinita. Ang loob ng bahay ni Aling Rosa ay amoy tuyo at iniinit na kanin. Ito ay maliit, gawa lamang sa pinagtagpi-tagping plywood at yero, ngunit para kay Teresa, ito ang pinakamarangyang palasyo sa buong mundo sa sandaling iyon. Pinaupo siya ng matanda sa isang lumang silya at binalot ng isang tuyong kumot na amoy araw. Kumuha si Aling Rosa ng isang mangkok ng mainit na lugaw na may maraming luya. Kain ka muna, Teresa. Alam kong wala ka pang laman mula kaninang umaga. Ang luya ay mainam para sa iyong pagduduwal at para kumalma ang iyong daloy ng dugo. Ang simpleng init ng mangkok sa kanyang mga palad at ang tunog ng ulan na pumapatak sa yerong bubungan ay nagbigay kay Teresa ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman sa loob ng mansyon ng mga Valderrama. Dito, hindi siya kailangang magpanggap. Dito, hindi siya isang utusan. Salamat po, Aling Rosa. Bakit po ninyo ako tinutulungan? Alam ninyong magagalit si Doña Trinidad kapag nalaman niyang narito ako. Mahinang tanong ni Teresa habang humihigop ng mainit na sabaw. Dahil alam ko,
Ang pakiramdam ng mawalan, Teresa. At dahil nakita ko kung paano ka magpakasakit para sa pamilyang iyon na walang ibang nakita kundi ang sarili nilang interes. Sagot ng matanda habang nagtitimpla ng tsaang gawa sa pandan. Huwag kang matakot sa kanila. Ang katarungan ay hindi laging nakukuha sa loob ng isang malaking bahay. Habang nagpapatuyo ng buhok, naalala ni Teresa ang sobrang hawak niya. Binuksan niya ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Sa loob, bukod sa mga dokumento ng insurance, may isang maliit na susi na nakadikit sa likod ng isang lumang litrato ni Carlo. Hindi ito susi ng kanilang bahay. Ito ay may nakaukit na numero. Isang numero ng isang safety deposit box sa isang bangko na hindi pamilyar kay Teresa. Biglang nanariwa sa kanyang isipan ang sinabi ni Attorney Mateo tungkol sa komplikasyon sa pulisiya ni Carlo. Ang susi na ito ay tila isang munting liwanag sa gitna ng madilim na kuweba. Maaring ito ang huling baraha na iniwan ni Carlo, hindi para sa kanyang ina o sa kanyang kapatid, kundi para sa isang bagay na pilit niyang itinago sa lahat. Ngunit bago pa man makapag-isip ng malalim si Teresa, isang malakas na katok ang yumanig sa pintong gawa sa plywood ni Aling Rosa. Ang boses na nagmumula sa labas ay hindi pagkakamalan. Ito ay puno ng puot at pagbabanta. Rosa, alam kong nariyan ang babaeng yan. Ilabas mo siya kung ayaw mong ipagiba ko itong barong-barong mo sa may-ari ng lupa. Sigaw ni Chantal. Kasunod ang tunog ng marahas na paghampas ng payong sa pader. Napatingin si Teresa kay Aling Rosa. Ang takot ay muling gumapang sa kanyang sistema. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang malumpo siya nito. Hinawakan niya ang susi nang mahigpit sa loob ng kanyang palad. Anong lihim ang itinatago ng susing ito na pilit ding hinahanap ng mga Valderrama? At handa ba akong harapin si Chantal sa gitna ng aking kahinaan para protektahan ang huling pag-asa ng aking anak? Ang anino ni Chantal sa labas ng pinto ay tila isang halimaw na nagbabadyang pumasok. At ang gabi ay tila wala pang balak magtapos. Lumabas ka riyan, Teresa. Huwag kang magtago sa likod ng isang matandang hukluban. Alam kong ninakaw mo ang susi sa kwarto ni Kuya. Ibigay mo sa akin yan bago ko ipagiba ang bahay na ito sa mga tauhan ni Mama. Ang bawat sigaw ni Chantal ay tila isang matalim na kutsilyo na bumabaon sa manipis na dingding na plywood ng barong-barong ni Aling Rosa. Ang bawat marahas na paghampas ng payong sa pader ay lumilikha ng isang nakakangilong tunog na nagpapakaba sa puso ni Teresa. Sa loob, ang malamlam na liwanag ng isang bumbilya ay nagpapakita ng panginginig ng mga kamay ni Teresa habang mahigpit niyang hawak ang maliit na susing na hanap niya sa sobre. Tumayo si Teresa mula sa kanyang kinauupuan. Ang init ng lugaw na kinain niya kanina ay tila nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Ngunit ang takot ay nananatiling nakatali sa kanyang lalamunan. Tiningnan niya si Aling Rosa na kasalukuyang nakahawak sa kanyang braso. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-aalala. Huwag po, Aling Rosa. Huwag ninyo akong harangin. Hindi ko hahayaang madamay kayo sa kasakiman ng pamilyang iyon. Mahinang bulong ni Teresa. Sapat na ang ipinakita ninyong kabutihan sa akin ngayong gabi. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang pinto. Ang malamig na simoy ng hangin at ang huling mga patak ng ulan ay humampas sa kanyang mukha. Sa labas, nakatayo si Chantal. Basa rin ang suot, ngunit hindi nawawala ang hitsura ng isang babaeng mapagmataas. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita si Teresa. Ayan, lumabas din ang daga. Panunuyan ni Chantal. Ibigay mo sa akin ang susing iyan, Teresa. Alam ni Mama na may kinuha ka. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa amin. Kahit saang lupalop ka magtago, kukunin namin ang sa amin. Sa inyo. Ang boses ni Teresa ay naging matatag. Isang katangiang hindi niya akalaing taglay niya. Kailanman ay hindi naging sa inyo ang mga bagay na pinaghirapan ni Carlo para sa amin ng anak ko.
Ang tanging alam nyo lang ay kumuha, manghuthot at manira ng buhay. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Isang mabilis na pag-amba ng sampal ang ginawa ni Chantal. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na nahawakan ni Teresa ang braso ng kanyang iipag. Tinitigan ni Teresa si Chantal ng diretso sa mga mata. Huwag mo nang susubukan, Chantal. Hindi na ako ang Teresa na laging nakayuko. Kung gusto niyo ng gulo, ibibigay ko sa inyo. Pero tandaan mo, hawak ko ang susing ito at ang cellphone ni Kapo ni Carlo. Isang pindot ko lang. Ang lahat ng baho ng pamilyang ito ay malalaman ng buong parokya. Sino ang higit na mawawalan? Ako na wala ng anuman o kayo na nakasandal sa huwad ninyong dangal? Napatigil si Chantal. Ang pagkabigla ay mababakas sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang dati ay maamong tupa ay marunong na ngayong lumaban. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit, ngunit hindi siya nakakilos. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lamat na unti-unting lumalaki. Umalis ka na, Chantal. Patuloy ni Teresa, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Bumalik ka sa mama mo at sabihin mo sa kanya na ang perang hinahanap nyo ay hindi na ninyo kailanman mahahawakan. Sa gitna ng tensyon, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa kadiliman ng eskinita. Siya ay nakauniporme ng isang security guard. May dalang flashlight na tumatama sa mukha ni Chantal. May problema ba rito? Gabi na at masyado kayong maingay. Dahil sa takot na mapahiyaw, mauwi sa barangay ang gulo, padabog na tumalikod si Chantal. Hindi pa tayo tapos, Teresa. Isusumpa mong ipinanganak ka pa sa mundong ito. Nang tuluyan nang mawala ang anino ni Chantal, napasandal si Teresa sa pintuan ng barong-barong. Ang lahat ng lakas na ipinakita niya ay tila naglaho sa isang iglap na nag-iwan sa kanya na nanginginig at hirap huminga. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, yakap ang kanyang tiyan. Ang sakit sa kanyang likod ay tila naging mas matindi at ang kanyang paningin ay muling nagsimulang lumabo. Teresa! Anak, anong nangyayari sa'yo? Ang nag-aalalang boses ni Aling Rosa ang huli niyang narinig bago siya tuluyang nawalan ng malay. Hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng katarungang ito bago ako tuluyang gumuho at handa ba ang aking katawan sa bawat hampas ng kapalaran na tila walang balak na ako ay patawarin? Ang kadiliman ay muling bumalot kay Teresa habang ang susi sa kanyang kamay ay nananatiling nakakapit ng mahigpit, tila isang huling angkla sa gitna ng dagat ng pighati. Masyadong mataas ang kanyang presyon. Kung hindi tayo kikilos ngayon, maaaring hindi na umabot ang bata sa pagsikat ng araw. Ang mga salitang ito, bagaman malabo at tila nagmumula sa kailaliman ng isang mahabang lagusan, ang unang bumasag sa kadilimang bumabalot kay Teresa. Ang bawat salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nanghihinang diwa. Ang amoy ng alkohol at gamot ay humahalimuyak sa hangin, malayo sa amoy ng ulan at putik na huling natatandaan niya. Dahan-dahang iminulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ng ospital na may mga bakas ng lumang tulo ng ulan ang unang bumungad sa kanya. Naramdaman niya ang isang manipis na karayom na nakatusok sa kanyang ugat, nagdadala ng likidong tila nagbibigay ng kaunting init sa kanyang naninigas na katawan. Sa tabi ng kanyang kama, nakita niya si Aling Rosa na nakaupo sa isang plastik na silya. Ang muka ay bakas ng matinding pagod at puyat. Salamat sa Diyos! Gising ka na, Teresa! Bulong ng matanda, habang hinahawakan ng malamig na kamay ng buntis. Huwag kang malikot, kailangan mong magpahinga. Sabi ng doktor, masyadong na-stress ang iyong katawan. Ang baby ko po? Ang tanging tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong kaluskos. Ligtas ang bata, pero kailangan ninyong manatili rito para maobserbahan. Huwag mo munang isipin ang bayarin, Teresa. May paraan ang lahat. Kinuha ni Aling Rosa ang isang maliit na panyo na nakabuhol
At sa loob nito ay may ilang gusot na 500 piso. Ang kanyang ipon para sana sa pag-aayos ng butas nilang bubong. Ito muna ang gamitin mo, iha. Mas mahalaga ang buhay ninyong mag-ina kaysa sa anumang yero. Ang luha ni Teresa ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat sa taong wala namang obligasyon sa kanya, ngunit handang ibigay ang lahat. Ngunit ang katahimikan ay mabilis na nabasag nang pumasok ang isang lalaki sa loob ng ward. Ito ay si Attorney Mateo. Ang kanyang mukha ay seryoso, bit-bit ang kanyang leather bag na tila naglalaman ng mga sagot sa kanyang mga katanungan. Mrs. Valderrama, tinawagan ako ni Aling Rosa gamit ang numero sa dokumentong iniwan ko sa iyo. Panimula ng abogado habang humihila ng isang silya. Mabuti at nasa ligtas kayong lugar. Ngunit kailangan mong malaman na hindi titigil si Doña Trinidad. Kanina lang ay nagpunta sila sa opisina ko. Pilit na kinukuha ang mga orihinal na papeles ng insurance. Ano pong mangyayari, attorney? Wala na akong bahay, wala na akong pera. Paano ko po ilalaban ang karapatan ng anak ko? Tanong ni Teresa. Ang desperasyon ay bumabalik sa kanyang tinig. Inilabas ni Attorney Mateo ang isang folder. May nahanap akong impormasyon tungkol sa susing hawak mo. Ito ay para sa isang safety deposit box sa isang maliit na bangko sa labas ng Maynila. Ang box na yon ay nakapangalan sa iyo at kay Carlo, ngunit ang utos ay ikaw lamang ang maaaring magbukas nito kapag pumanaw siya. Tila matagal na itong pinaghandaan ni Carlo na tila alam niyang darating ang araw na ito. Napahawak si Teresa sa kanyang dibdib, kung saan naramdaman niya ang sipa ng kanyang sanggol. Isang malakas na sipa. Tila sumasang-ayon sa pag-asang ibinibigay ng abogado. Kailan po natin ito maaaring buksan? Sa lalong madaling panahon, ngunit kailangan mo munang lumakas. Bukod dito, may mas malaking balita. Ang asawa ni Luisa, ang babaeng kasama ni Carlo, ay naghain na rin ng demanda laban sa ari-arian ni Carlo para bawiin ang perang ninakaw ng kanyang asawa. Magiging magulo ang lahat, Teresa, at sa gitna ng gulo, kailangan mong manatiling matatag. Habang nag-uusap sila, isang nurse ang pumasok na may dalang tray ng gamot. Ngunit bago ito makalapit, may binulong ang nurse kay Teresa na nagpatindig sa balahibo nito. Ma'am, may isang babae po sa labas na nagtatanong kung nasaan ang kwarto ninyo. Ang sabi niya ay, kapatid niyo raw siya, si Chantal Valderrama. Pinigilan namin sa guardhouse dahil hindi oras ng bisita, pero nagwawala po siya roon. Ang puso ni Teresa ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Ang kuta na akala niya ay ligtas ay tila natuklasan na ng mga lobong nais sumilas sa kanya. Paano ako makakatakas sa bitag ng mga Valderrama kung ang mismong katawan ko ay bilanggo ng sakit? At ano ang gagawin ni Attorney Mateo para protektahan ako sa oras na makapasok si Chantal sa silid na ito? Ang tunog ng papalapit na mabibilis na yabag sa hallway ay tila isang babala na ang bagyo ay hindi pa natatapos, kundi kasisimula pa lamang. Ang ingay ng papalapit na mga sigaw sa hallway ay tila mga kuko ng isang hayop na kumakamot sa pintuan ng aking katahimikan. Bawat yabag ay nagpapabilis sa pintig ng aking pusong tila gusto nang tumigil. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay nagdulot ng isang malakas na tunog na yumanig sa mga luma at nagbabakbak na pader ng hospital ward. Pumasok si Chantal na tila isang bagyong hindi marunong humingi ng paumanhin. Ang kanyang mamahaling pabango ay sumakop sa amoy ng gamot at alkohol, isang mapanguyam na paalala ng kanyang katayuan sa gitna ng silid ng mga mahihirap. Ayan ka na naman, Teresa! Nagpapaawa sa loob ng ospital na amoy imburnal. Sigaw ni Chantal, hindi pinansin ang mga pasyente sa kabilang kama na nagising dahil sa kanyang ingay. Ibigay mo sa akin ang susi. Alam ko na kung para saan yan. Huwag mong subukang suluhin ang kayamanan ni Kuya. Agad na tumayo si Aling Rosa. Ang kanyang maliit na katawan ay naging harang sa pagitan ni Chantal
at ng kama ni Teresa. Hija, ospital ito. May mga may sakit dito. Huwag kang bastos. Tumabi ka rito, matanda. Wala kang pakialam sa usapang pamilya. Itinulak ni Chantal ang balikat ni Aling Rosa, naging sanhi upang mapaatras ang matanda at muntik nang tumama sa gilid ng lamesa. Sa kabila ng panghihina, pilit na bumangon si Teresa at hinawakan ang kamay ni Aling Rosa para alalayan ito. Tumingala siya kay Chantal. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng luha, kundi isang malamig na apoy na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Huwag mong hahawakan si Aling Rosa, Chantal. Siya ang taong nagbigay sa akin ng tubig ng uhaw na uhaw ako, habang kayo ang unang naglubog sa akin sa putikan. Kung meron mang walang pakialam dito, ikaw iyon. Humakbang pasulong si Attorney Mateo. Ang kanyang seryosong muka ay naging kasing talim ng isang itak. Miss Valderrama, ako si Attorney Mateo. Saksi ako sa panggugulo mo at sa pananakit sa isang matanda. Maari kitang ipahuli sa mga guard ngayon din at sampahan ng kasong physical injuries at alarm and scandal. Napatigil si Chantal. Ang kanyang muka ay namula sa halo ng galit at takot. Ang presensya ng isang abogado ay hindi niya inaasahan. Attorney ka ba talaga? O isa ka lang sa mga lalaking kinuha ni Teresa para lokohin kami? Mama is already at the bank, attorney. Akala niyo ba ay mahuhuli kami? Gagawa kami ng paraan para ideklarang hindi karapat-dapat na benepisyaryo ang babaeng yan. Kung ganoon, sabihin mo sa mama mo na magkita-kita kami sa korte. Sagot ni Attorney Mateo na may malamig na ngiti. Dahil sa sandaling ito, ang lahat ng ebidensya ng pagmamaltrato ninyo kay Teresa ay nasa kamay ko na. Hingal na hingal si Chantal. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Teresa at sa abogado. Hindi pa tayo tapos, Teresa. Isusumpa mo ang araw na kinalaban mo ang mga Valderrama. At yang batang yan, tignan natin kung magkakaroon pa siya ng kinabukasan kapag nakuha na namin ang lahat. Padabog na lumabas si Chantal. Ang tunog ng kanyang matatulis na takong sa semento ay tila mga saksak sa pandinig ni Teresa hanggang sa tuluyan itong mawala. Ang katahimikan ay muling bumalik, ngunit ito ay isang katahimikang puno ng kaba. Attorney, kailangang makaabot tayo sa bangko. Bulong ni Teresa, ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Kapag nakuha nila ang nasa loob ng box, wala na kaming laban. Huwag kang mag-alala, Teresa. Mayroon akong kakilala sa bangkong yon. Ngunit may isa pang problema. Seryosong sabi ni Attorney Mateo habang tinitignan ang isang mensahe sa kanyang cellphone. Ang bangkong yon ay magsasara para sa audit bukas ng hapon. Mayroon na lamang tayong 4 na oras para makuha ang laman ng safety deposit box bago ito ma-freeze ng korte dahil sa mga kasong isinampa ng asawa ni Luisa. Ang puso ni Teresa ay tila isang ibon na nakakulong sa isang hawla, mabilis na humahampas sa kanyang dibdib. 4 na oras. 4 na oras para sa kinabukasan ng kanyang anak, habang ang kanyang katawan ay nakakabit pa sa suwero. Paano ko malalampasan ang 4 na oras na ito kung ang bawat kilos ko ay may dalang panganib sa aking sanggol? At anong katotohanan ang naghihintay sa akin sa loob ng box na yon na maaring maging huling pag-asa o huling pagkawasak ko? Ang tunog ng patak ng suwero ay tila isang mabilis na orasan at ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang bangin na walang katiyakan. Ang bawat patak ng suwero sa loob ng plastik na tubo ay tila isang malupit na luha ng orasan. Binibilang ang bawat segundong nawawala sa aking pagkakataong maisalba ang kinabukasan ng aking anak mula sa mga kamay ng mga mapagsamantala. Hindi maaari, Teresa. Masyadong mapanganib para sa iyo ang lumabas sa kalagayang ito. Pigil ni Aling Rosa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang balikat ni Teresa. Ang sabi ng doktor, kailangan mo ng pahinga. Maaaring mapano ang bata kapag pinilit mo.
Tumingin si Teresa sa kanyang sariling mga kamay na may nakatusok na suwero. Ang kanyang balat ay maputla, halos kasing kulay ng mga kumot sa ospital. Ngunit sa loob ng kanyang mga mata ay may isang uri ng determinasyong hindi kayang basagin ng anumang sakit. Dahan-dahan niyang inalis ang tape na nakadikit sa kanyang balat. Ang bawat hapdi ng paghila sa malagkit na plastik ay tila isang maliit na sakripisyo para sa mas malaking layunin. Aling Rosa, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pintig ng puso. Mahinang sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ito ay tungkol sa dangal na ipapamana ko sa aking anak. Hindi ko hahayaang lumaki siya sa mundo na ang tanging alam ay kinuha sa amin ang lahat dahil sa aking kahinaan. Bago sila lumabas, kinuha ni Aling Rosa ang isang maliit na medalyon ng Birheng Maria mula sa kanyang sariling leeg at isinuot ito kay Teresa. Ito ang magbabantay sa inyo, iha. Ang lakas ng isang ina ay hindi nanggagaling sa katawan, kundi sa pag-ibig na walang hanggan. Ang lamig ng metal sa dibdib ni Teresa ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng init na nagpatahimik sa kanyang nanginginig na kalamnan. Isang sandali ng payapang koneksyon sa gitna ng nagbabadyang gulo. Sa tulong ni Attorney Mateo, dahan-dahang nakalabas si Teresa sa ospital. Ang init ng hangin sa labas at ang amoy ng usok mula sa mga sasakyan ay humampas sa kanyang mukha. Isang malaking kaibahan sa malamig at payapang ward. Sumakay sila sa lumang kotse ng abogado. Ang bawat tagtag ng sasakyan sa bako-bakong kalsada ng Maynila ay tila isang sipa sa kanyang tiyan, ngunit pinilit ni Teresa na manatiling tuwid ang upo. Attorney, bilisan po natin. Nararamdaman kong malapit na sila. Bulong ni Teresa habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga tao sa kalsada ay tila mga aninong mabilis na dumaraan, simbolo ng oras na mabilis ding lumilipas. Pagdating nila sa bangko, ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumalubong sa kanila, ngunit hindi nito nagawang palamigin ang tensyong nararamdaman ni Teresa. Sa malayo, malapit sa opisina ng manager, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Nakatayo roon si Doña Trinidad. Suot ang kanyang itim na belo at hawak ang kanyang mga dokumentong pilit na ipinapakita sa isang lalaking nakabarong. I am the mother. I built this family. Wala kayong karapatang pigilan ako sa pagkuha ng pag-aari ng anak ko. Ang boses ni Doña Trinidad ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bangko, puno ng mapagkunwaring awtoridad at gaslighting na tila ba siya ang biktima sa sitwasyong ito. Humakbang si Teresa palapit. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-akyat sa isang matarik na bangin. Nang makita siya ni Doña Trinidad, ang mukha ng matanda ay nagbago mula sa pagiging mapanuyo patungo sa isang matinding poot. Anong ginagawa mo rito, Teresa? Akala ko ba ay mamatay-matay ka na sa ospital? Bakit pati rito ay sinusundan mo kami? Sigaw ng matanda habang pilit na humaharang sa daan ni Teresa. Narito ako para sa katarungan, ma. Sagot ni Teresa. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may lakas na nakapagpatahimik sa paligid. At narito ang susing hindi ninyo kailanman nakuha. Inilabas ni Teresa ang maliit na susi. Ang kislap nito sa ilalim ng mga ilaw ng bangko ay tila isang hudyat ng digmaan. Lumapit ang manager ng bangko, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan habang tinitignan ang dalawang panig. Sino sa inyo ang may hawak ng orihinal na authorization letter mula kay Mr. Carlo Valderrama? Tanong ng manager. Ang kanyang boses ay tila isang huling hatol. Ang puso ni Teresa ay tumitibok ng mabilis. Alam niyang sa loob ng sobrang ibinigay ni Attorney Mateo ay may isang lihim na sulat, ngunit hindi niya alam kung sapat na iyon para talunin ang mga kasinungalingang inihanda ni Doña Trinidad. Ano ang nilalaman ng lihim na sulat ni Carlo na maging si Teresa ay hindi pa nababasa? At kaya bang baluktutin ni Doña Trinidad ang katotohanan sa harap ng batas para tuluyang mawalan ng masisilungan ang mag-ina? Ang katahimikan sa loob ng bangko
ay naging kasing bigat ng isang kabaong, habang ang manager ay dahan-dahang iniabot ang kanyang kamay para kunin ang mga dokumento. Para kang isang pulubi na naghahanap ng limos sa harap ng bangkong ito, Teresa. Hindi mo ba nakikita? Wala kang puwang sa mundo ng mga balderrama dahil ikaw ang anay na sumira sa aming tahanan. Ang mga salita ni Doña Trinidad ay tila mga talsik ng asido sa gitna ng malamig at tahimik na lobby ng bangko. Sa kabila ng panghihina ng kanyang tuhod at ang nararamdamang pag-ikot ng paligid dahil sa kanyang mataas na presyon, pinilit ni Teresa na manatiling nakatayo ng tuwid. Ang bawat hapdi ng kanyang pisngi na kanina lamang ay sinampal ng matanda ay tila naging gatong sa apoy ng kanyang determinasyon. Nakatitig siya sa kanyang biyenan, ang babaeng suot, ang pinakamahal na alahas, ngunit may kaluluwang mas madilim pa sa kailaliman ng isang kabaong. Ang meryenteng tunog ng sapatos ni Doña Trinidad sa makintab na sahig ay tila isang babala habang lumalapit ito sa manager ng bangko. Sir, huwag ninyong pakikinggan ang babaeng ito. Siya ay isang oportunista na nais lamang limasin ang pinaghirapan ng aking anak. Ako ang ina. Ako ang pundasyon ng pamilyang ito. Narito ang aking mga dokumento. Tumingin ang manager kay Attorney Mateo na kasalukuyang nakatayo sa tabi ni Teresa. Hawak ang isang asul na folder. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng bakal na pintuan ng vault sa kanilang likuran. Naramdaman ni Teresa ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang mabilis at sunod-sunod na paggalaw. Mr. Manager, ang boses ni Teresa ay hindi nanginig, bagkus ay lumabas itong puno ng kapangyarihan. Ang susing ito ay hindi nakuha sa pagnanakaw. Ito ay ibinigay sa akin ng tadhana sa pamamagitan ng asawa ko. At kung ang batas ay para sa katarungan, alam ninyong ang asawa ang may unang karapatan. Matapos ang ilang minutong pagsusuri sa mga papeles at ang pag-verify sa pirma ni Carlo na tumutugma sa hawak ni Attorney Mateo, dahan-dahang tumango ang manager. Mrs. Valderrama, sumunod po kayo sa akin sa loob ng vault. Doña Trinidad, maaari po kayong maghintay dito sa labas. Anong sabi mo? Hindi maaari. May karapatan ako. Sigaw ni Doña Trinidad, ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng uling sa galit. Teresa, isinusumpa kita. Wala kang makukuha riyan, kundi ang kabiguan. Pumasok si Teresa sa loob ng malamig na silid ng vault. Kasunod si Attorney Mateo. Ang tunog ng pag-ikot ng malalaking bakal na lock ay umalingaw sa buong silid, tila isang pintuan patungo sa isang bagong mundo. Inilabas ng manager ang isang itim na metal box at inilapag ito sa lamesa. Sa panginginig ng mga daliri, isinuksok ni Teresa ang susi. Ang marahang tunog ng pagbukas ng lock ay tila ang huling hininga ng kanyang nakaraan. Nang bumukas ang takip, hindi tumpok ng pera o mga ginto ang tumambad sa kanya. Sa loob ng kahon ay may isang makapal na notebook na balot ng plastik, isang lumang tape recorder, at isang sulat na may nakasulat na, para kay Teresa, ang tanging katotohanan. Nanginginig na binuksan ni Teresa ang sulat. Ang unang mga salita ay tila isang saksak sa puso na nagpatigil sa kanyang paghinga. Teresa, patawarin mo ako. Hindi ako namatay dahil sa pagtatrabaho ng labis. Namatay ako dahil sa takot sa sarili kong ina. Ang bawat salita sa sulat ay naglalantad ng isang katotohanang mas malubha pa sa pagtataksil. Isang sikretong involve ang ilegal na transaksyon ng mga Valderrama na matagal nang itinatago ni Doña Trinidad. At si Carlo ang ginamit na pain. Ngunit bago pa man mabasa ni Teresa ang huling bahagi, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Kasunod ang boses ni Chantal na nagsisigaw sa guard. Buksan niyo ang pintong iyan. May bomba ang babaeng yan sa loob. Buksan niyo. Ano ang nilalaman ng tape recorder na maaring magpabagsak sa buong kaharian ng mga Valderrama? At magagawa ba ni Teresa na makalabas ng bangko ng ligtas
bago pa man siya maabutan ng galit ni Doña Trinidad na handang pumatay para lamang maitago ang kanilang baho. Ang hangin sa loob ng vault ay tila unti-unting nauubos habang ang katotohanan ay nagsisimula ng bumangon mula sa dilim. Hindi pag-ibig ang pumatay kay Carlo, Teresa. Ang takot ang unti-unting kumitil sa kanyang buhay. At ang takot na yon ay may pangalan, ang sarili niyang ina. Ang mga salitang nabasa ni Teresa sa huling pahina ng liham ay tila isang malakas na hiyaw na bumabasag sa katahimikan ng vault. Ang papel sa kanyang kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa bigat ng katotohanang kanyang hinahawakan. Sa labas ng makapal na pintong bakal, ang mga sigaw ni Chantal at ang marahas na pagkalampag ng mga gwardya ay tila mga aninong pilit na kumakatok sa kanyang katinuan. Mrs. Valderrama, wala na tayong oras. Kailangan nating iligtas ang mga ebidensyang ito, bulong ni Attorney Mateo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagmamadali. Ang tape recorder. Pakinggan natin ang huling bahagi. Dahan-dahang pinindot ni Teresa ang button ng lumang device. Ang tunog ng pag-andar ng tape ay tila isang paghinga mula sa nakaraan. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Carlo. Hapo, hirap huminga, at puno ng desperasyon. Ma, maawa ka. Hindi ko na kaya. Ang mga papeles na pinapirma mo sa akin, iligal ang lahat ng iyon. Kapag nalaman ito ng awtoridad, kaming dalawa ni Teresa ang makukulong. Ang boses ni Carlo ay gumaralgal. Kasunod nito ang boses ni Doña Trinidad. Malamig, matigas, at walang bakas ng pagiging ina. Tumahimik ka, Carlo. Ginagawa ko ito para sa dangal ng pamilya. Ang lupa sa probinsya ay kailangang maisanla para makuha natin ang perang kailangan ni Chantal. Pirmahan mo na yan, o kakalimutan kong anak kita. Sa gitna ng pagkahilo, dahil sa kanyang tumataas na presyon, naramdaman ni Teresa ang isang mainit at matatag na kamay ni Attorney Mateo sa kanyang balikat. Huminga ka ng malalim, Teresa. Hindi mo na kailangang pasanin ang krus na binuo nila. Ikaw na ang may hawak ng latigo ngayon. Ang simpleng haplos na yon ay nagbigay sa kanya ng sapat na lakas para hindi tuluyang matumba. Hinawakan ni Teresa ang kanyang malaking tiyan at sa pagkakataong ito, ang sipa ng kanyang anak ay tila isang hudyat ng pagsang-ayon. Attorney, naririnig niyo ba yun? Tanong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Sa tape, narinig ang tunog ng isang taong natumba at ang mabilis na paghingal. Ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Tulong! Pagsusumamo ni Carlo. Ngunit ang tanging narinig na sagot mula kay Doña Trinidad ay ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto. Iniwan niya ang sarili niyang anak na naghihingalo para lamang maisalba ang mga papeles na magpapatunay sa kanyang kasakiman. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi namatay si Carlos sa kama ni Luisa. Namatay siya sa harap ng kanyang ina at dinala lamang ang kanyang bangkay sa kondominium ni Luisa para doon matagpuan at maiwasan ang investigasyon sa bahay ng mga Valderrama. Napakawalang hiya. Ang tanging nasabi ni Teresa, ang kanyang mga luha ay pumatak na sa itim na metal box. Biglang tumigil ang ingay sa labas. Isang malakas na tunog ng pag-ikot ng lock ang narinig nila. Ang pintuan ng vault ay dahan-dahang bumukas. Ang liwanag mula sa lobby ay tumama sa mukha ni Teresa at doon, nakatayo si Doña Trinidad kasama ang manager ng bangko at dalawang pulis na dala ni Chantal. Ayan ang magnanakaw. Arrest her. Ninakaw niya ang mga mahahalagang dokumento ng pamilya namin. Sigaw ni Doña Trinidad. Ang kanyang daliri ay nakaturo kay Teresa na tila ba ito ang pinakamasamang kriminal sa mundo. Ngunit hindi natinag si Teresa. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang tape recorder na patuloy pa ring umaandar. Ang boses ni Carlo na humihingi ng saklolo ay umalingaw-ngaw sa buong lobby ng bangko, nagpatahimik sa lahat, kabilang ang mga pulis. Ma!
Bakit mo ako iniwan? Tulungan mo ako. Ang huling boses ni Carlos sa tape bago ito tuluyang huminto. Ang mukha ni Doña Trinidad ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa isang matinding takot na tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa maliit na device na hawak ni Teresa. Anong kasinungalingan yan? Nauutal na tanong ng matanda. Ito ang katarungan, ma. Malamig na sagot ni Teresa. At sa pagkakataong ito, wala nang pintong bakal ang makakapagtago sa inyong kasalanan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga pulis, biglang humawak si Teresa sa kanyang tiyan at napadaing sa sakit. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at isang mantsa ng dugo ang dahan-dahang lumitaw sa kanyang duster. Maitutuloy pa ba ni Teresa ang kanyang laban para sa katarungan kung ang kanyang katawan ay nagsisimula na ring bumigay? At sapat ba ang ebidensyang hawak niya para tuluyang mapabagsak ang kuta ng mga balderrama bago pa mahuli ang lahat? Ang katahimikan sa loob ng bangko ay napalitan ng kaguluhan habang si Teresa ay unti-unting bumubagsak sa sahig, yakap ang katotohanang maaari ring maging mitya ng kanyang buhay. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kadiliman, Teresa. Ang liwanag ay nasa dulo ng iyong mga daliri. Kailangan mo lang itong abutin para sa batang naghihintay na masilayan ang mundo. Ang matinding sakit sa ibabang bahagi ng kanyang katawan ay tila isang malupit na kamay na pilit na binibiyak ang kanyang pagkatao. Sa gitna ng malamig na sahig ng bangko, ang puting duster ni Teresa ay dahan-dahang nababahiran ng pula. Isang kulay na nagpapatigil sa mundo ng bawat taong nakasaksi. Ang tunog ng mga yabag ng mga tao ay tila naging malabo. Naunahan ng mabilis at malakas na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol na naghahatid ng babala. Wag po, ang baby ko. Ang tanging bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata, ay pilit na nakatitig kay Attorney Mateo na kasalukuyang nakaluhod sa kanyang tabi. Huminga ka, Teresa. Tumawag na kami ng ambulansya. Huwag kang susuko. Ang tinig ng abogado ay puno ng pag-aalala habang mabilis niyang itinatago ang tape recorder sa kanyang bag. Alam ni Mateo na ang katotohanang nakapaloob doon ang tanging sandata ni Teresa at hindi niya hahayaang makuha ito ng mga mapagsamantala. Sa kabilang dako, ang mukha ni Doña Trinidad ay naging isang maskara ng purong takot. Hindi takot para sa buhay ng kanyang manugang o sa kanyang magiging apo, kundi takot sa hatol ng batas na narinig ng lahat sa loob ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, pilit na inaayos ang kanyang itim na belo habang sinusubukang lumapit sa mga pulis. Peke ang boses na yon. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan para sirain ako. Officer, kailangan ninyo siyang hulihin dahil sa paninirang puri. Sigaw ng matanda. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka na wala nang naniniwala. Tumahimik ka, ma. Mas lalo mo lang kaming ibinabaon. Bulong ni Chantal. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding nerbiyos. Nakikita niya ang pagbabago sa tingin ng mga tao sa paligid. Ang mga tingin na dati ay puno ng respeto ay napalitan ng pandidiri at puot. Sa gitna ng kanyang matinding paghihirap, inabot ni Teresa ang kamay ni Attorney Mateo. Hindi para humingi ng saklolo para sa kanyang sarili, kundi para ituro ang isang maliit na sobre na nalaglag mula sa itim na kahon. Attorney, ang dokumento sa ilalim, pirmahan ni Carlo para sa guardianship ni Aling Rosa. Bulong ni Teresa. Sa huling sandali bago siya mawalan ng lakas, ang tanging iniisip niya ay ang siguraduhin na may isang taong may mabuting puso ang mag-aalaga sa kanyang anak. Sakaling hindi niya kayanin ang operasyon, ang sakripisyong ito ang pagpili sa kaligtasan ng anak kaysa sa sariling buhay ay nagpatahimik sa buong silid. Dumating ang mga paramediko. Ang tunog ng kanilang mga kagamitan na inilalatag sa sahig
ay tila isang mabilis na ritmo ng pakikipaglaban sa kamatayan. Isinakay si Teresa sa stretcher. Ang kanyang paningin ay nagsisimula nang dumaan sa isang mahabang lagusan ng puting liwanag. Mrs. Valderrama, manatiling gising! Kausapin mo ang baby mo! Sigaw ng isang nurse habang itinutulak ang stretcher palabas ng bangko. Sa pintuan, nakita ni Teresa ang huling sulyap kay Doña Trinidad. Ang matanda ay kasalukuyang kinakausap ng mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay pilit na itinatakip sa kanyang mukha, habang ang mga kamera ng mga taong naroon ay nakatuon sa kanya. Ang kaharian ng mga Valderrama ay gumuho sa loob ng isang oras, ngunit ang presyo ng pagkawasak na yon ay ang mismong buhay ni Teresa. Sa loob ng ambulansya, ang matinis na huni ng mga makina ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo. Nararamdaman ni Teresa ang lamig na unti-unting lumalamon sa kanyang mga daliri. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang medalyon sa kanyang leeg ay tila nagbibigay ng isang munting init. Patawad, anak, kung hindi ko kayang makita ang iyong nanangiti, ang huling naisip ni Teresa bago ang lahat ay maging ganap na kadiliman. Mabubuhay pa ba si Teresa para makita ang katuparan ng katarungang kanyang ipinaglaban? O ang kanyang huling hininga ay magiging isang alaala na lamang sa isang mundong punong-puno ng pagkakanulo? Ang tunog ng sirena ay unti-unting naglaho sa malayo, habang ang ulan ay muling nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa isang inang ibinigay ang lahat para sa isang bukas na hindi patiyak. Ang bawat munting hininga ng aking anak sa aking bisig ay tila isang dambuhalang alon na tumatangay sa lahat ng dumi at pait ng kahapong pilit na pumatay sa aking kaluluwa. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Mateo. Hindi na suot ng abogado ang kanyang seryosong mukha. Sa halip, may dala siyang isang folder na magtatapos sa lahat. Teresa, lumabas na ang resulta ng investigasyon sa mga dokumentong nakuha natin sa vault. Simula ni Mateo habang nauupo sa gilid ng kama. At may isang taong nais kang makausap. Siya ang matandang katiwala ng namayapang asawa ni Doña Trinidad, si Mang Isko. Pumasok ang isang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ma'am Teresa, patawarin niyo ako kung ngayon lang ako lumitaw. Ang totoo niyan, si Doña Trinidad ay hindi isang tunay na Valderrama. Siya ay isang dating labandera ng pamilya na nakuha ang loob ng matandang Valderrama noong ito ay may sakit na at malabo na ang isip. Pineke niya ang kasal at ang testamento para makuha ang lahat ng yaman. Napasinghap si Teresa. Ang lahat ng utang na loob at dangal ng pamilya na ipinangalandakan ng matanda ay isang malaking kasinungalingan. Ang puot ni Doña Trinidad kay Teresa ay hindi dahil sa ito ay mahirap, kundi dahil nakikita ng matanda ang sarili niyang nakaraan kay Teresa, isang nakaraang pilit niyang ibinabaon sa pamamagitan ng pagiging malupit sa iba. Kaya naman pala ganun na lang ang galit niya sa akin, mahinang sabi ni Teresa habang hinahaplos ang ulo ng anak. Projection lang pala ang lahat ng panlalait niya. Ang lahat ng toring itinayo niya ay gawa lamang sa buhangin ng kasinungalingan. At dahil peke ang lahat, Teresa, ang lahat ng ari-arian ng mga Valderrama, kabilang ang mansyon, ay kukunin ng gobyerno at ibabalik sa mga tunay na tagapagmana, kung saan ang anak mo, bilang anak ni Carlo, ang may pinakamalaking bahagi. Paliwanag ni Attorney Mateo. Si Doña Trinidad ay nahaharap sa habambuhay na pagkabilanggo dahil sa falsification, money laundering, at ang pagpapabaya na naging sanhi ng pagkamatay ni Carlo. Habang nag-uusap sila, isang katok ang narinig sa pinto. Pumasok si Chantal. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay mugto sa pag-iyak. Lumuhod siya sa paanan ng kama ni Teresa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding pighati. Teresa, please, maawa ka. Pagsusumamo ni Chantal,
Ang kanyang boses ay tila isang basag na baso. Wala na kaming mapupuntahan. Kinuha na ng mga pulis si Mama. Ang bahay namin, lalagyan na ng padlock. I have nothing left, Teresa. Kahit ang lalaking akala ko ay mahal ako, iniwan ako nang malaman niyang wala na kaming pera. Tinitigan ni Teresa si Chantal. Naalala niya ang lahat ng sampal, ang lahat ng pang-aalipusta, at ang gabing itinapon siya sa ulan. Ngunit nang tignan niya ang kanyang anak, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaang mas matimbang kaysa sa paghihiganti. Tumayo ka, Chantal! Malamig ngunit mahinahong sabi ni Teresa. Hindi ko kayang ibigay ang kapatawarang hinihingi mo sa isang iglap. Ngunit hindi rin ako tulad ninyo. Bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka ng sarili mong buhay, malayo sa amin. Pero huwag na huwag mo nang susubukan na lumapit muli sa akin o sa anak ko. Ang kwento ng mga Valderrama ay tapos na sa araw na ito. Ang pagtangis ni Chantal ay umalingaw-ngaw sa silid habang dahan-dahan siyang lumalabas. Bit-bit ang kanyang kahihiyan. Si Teresa ay muling napasandal sa unan. Ang kanyang pakiramdam ay tila isang ibon na sa wakas ay nakawala sa isang napakabigat na kadena. Tapos na, Aling Rosa. Malaya na tayo. Bulong ni Teresa. Simula pa lang ito ng iyong muling pagkabuhay, Teresa. Sagot ni Aling Rosa habang pinupunasan ng luha sa mga mata ng manugang. Habang inihahanda ni Teresa ang kanyang mga gamit para lumabas ng ospital, isang huling tingin ang ibinigay niya sa salamin. Hindi na ang luma at takot na Teresa ang nakita niya, kundi isang babaeng handang harapin ang dagat, handang bumuo ng sariling tahanan sa tabing dagat, kung saan ang tanging tunog na maririnig ay ang dalisay na tawanan ng kanyang anak. Ngunit bago sila tuluyang makaalis, isang nurse ang nag-abot ng isang maliit na sulat na iniwan daw ng isang hindi kilalang lalaki sa lobby. Nang buksan ito ni Teresa, isang pamilyar na amoy ng pabango ang lumabas mula sa papel. Ang katotohanan ay may mahabang buntot, Teresa. Mag-ingat ka sa mga taong akala mo ay kakampi mo. Sino ang nag-iwan ng babalang ito? At meron pa bang mas malalim na lihim na hindi pa natutuklasan si Attorney Mateo na maaaring muling yumanig sa payapang buhay na sinisimulan ni Teresa? Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng ospital ay tila isang huling hantungan habang si Teresa ay humakbang palabas patungo sa liwanag ng umaga. Bit-bit ang kanyang anak at ang misteryong tila ayaw pa siyang tantanan. 2 taon ang mabilis na lumipas na tila mga alon sa dagat na dahan-dahang binubura ang mga bakas ng mapait na kahapon sa buhangin ng aking buhay. Ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang ng Batangas ay nagbibigay ng isang nakakalulang kapayapaan sa umagang iyon. Sa loob ng isang maliit ngunit magandang atelier na gawa sa kawayan at semento, abala si Teresa sa pag-aayos ng isang kulay-garing na Filipiniana. Ang bawat tahi niya ay hindi nagawa sa pagmamadali o takot, kundi sa pagmamahal at sining. Ang kanyang shop na pinangalanan niyang Victoria's Loom ay naging tanyag na sa buong bayan dahil sa ganda ng mga disenyong nagkukwento ng katatagan. Nanay! Nanay! Tignan mo ang bulaklak! Ang tinig ni Victoria, na ngayon ay isang masiglang bata, ay pumuno sa silid. Tumakbo ang bata patungo kay Teresa. Dala ang isang munting pitas ng dilaw na bulaklak. Binuhat ni Teresa ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. Sa amoy ng sanggol at sa init ng sikat ng araw na tumatagos sa bintana, naramdaman ni Teresa ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Wala na ang mabigat na kadena ng mga Valderrama. Ang tanging suot niya ngayon ay ang medalyong ibinigay ni Aling Rosa, na kasalukuyang nasa kusina at naghahanda ng kanilang pananghalian. Isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng shop. Lumabas si Mateo na hindi na lamang isang abogado, kundi isang matalik na kaibigan at tapat na katuwang sa buhay. Lumapit siya kay Teresa at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa likod nito, isang haplos na puno ng respeto at pagpapahalaga. Handa ka na ba, Teresa? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay malumanay. Ngumiti si Teresa at tumango. Ngayong araw ang huling pagbisita niya sa Maynila.
hindi para sa kaso, kundi para sa isang huling paghaharap sa nakaraan. Sa loob ng isang government nursing facility, nakaupo si Doña Trinidad sa isang wheelchair. Ang dating makapangyarihang babae ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Paralisado ang kalahati ng katawan at ang mga mata ay tila nakatitig sa kawalan. Nang makita niya si Teresa, may isang munting panginginig na dumaan sa kanyang mga labi. Ngunit wala ng boses na lumabas. Lumapit si Teresa at hinawakan ang malamig na kamay ng matanda. Narito ako para sabihing pinatawad na kita, ma. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa katahimikan. Hindi na ako nagagalit. Ang puot na itinanim mo ay pinalitan ko na ng pag-ibig para sa anak ko. Walang imik ang matanda, ngunit isang butil ng luha ang dahan-dahang pumatak mula sa kanyang mata. Isang huling hantungan ng kanyang hoyhan moonmang. Iniwan ni Teresa ang isang maliit na sobre ng tulong pinansyal para sa pangangalaga sa matanda bago siya tuluyang tumalikod. Sa labas, nadaanan niya si Chantal, nakasalukuyang nagtatrabaho bilang isang service crew sa isang malapit na kainan. Nakita nila ang isa't isa. Walang sigawan, walang sumbatan. Isang tipid na tango lamang ang ibinigay ni Teresa at nakita niya ang pagyuko ni Chantal ng may tunay na hiya. Ang pagkatalo ng mga Valderrama ay hindi nanggaling sa batas, kundi sa katotohanang kailangan nilang harapin ang mundo nang walang balat kayo. Habang nagmamaneho si Mateo pabalik sa probinsya, pinanood ni Teresa ang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Tila isang obra maestrang nagbababadya ng isang mahimbing na tulog. Masaya ka na ba, Teresa? Tanong ni Mateo habang marahang hinahawakan ng kamay ni Teresa sa ibabaw ng dashboard. Higit pa sa masaya, Mateo. Ako ay payapa na, sagot niya, habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaking naging angkla niya sa gitna ng unos. Natutunan ni Teresa na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o sa apelyidong dala ng pangalan, kundi sa katapatan ng puso at sa lakas na bumangon muli pagkatapos ng bawat pagkagapi. Ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa paghilom, isang paghilom na kasing lalim at kasing lawak ng dagat na ngayon ay kanyang tahanan. Ang huling sulyap ni Teresa sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa likod ng sasakyan ay ang huling pako na nagpinid sa kabaong ng kanyang pait. Ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangakong puno ng liwanag at pag-asa. Habang dahan-dahang binubura ng tubig dagat ang mga bakas ng paa sa dalampasigan, ang tanging naiiwan ay ang halimuyak ng kalayaan at ang matamis na tawa ng isang batang naging bunga ng isang dakilang sakripisyo. Dito nagtatapos ang mahaba at masalimuot na landas na tinahak ni Teresa. Ngunit dito rin nagsisimula ang kaniyang tunay na buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin sa bawat yugto ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa bahagi kung saan hinarap ni Teresa ang kaniyang biyenan sa loob ng vault habang ang kaniyang sariling katawan ay dahan-dahang bumibigay, hindi ko mapigilang mapaluha. Nadama ko ang bawat tahi ng sakit at bawat himaymay ng tapang na kailangan niyang hugutin sa kaniyang kalooban. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta mga salita. Ito ay isang pagpupugay na hinabi mula sa mga tunay na karanasan ng mga kababaihang patuloy na nananahi ng kanilang dangal sa kabila ng mga punit na iniwan ng pagkakanulo. Tulad ng isang mahusay na pagkakatahi, ang buhay natin ay maaaring mabuhay muli mula sa mga sirang hibla, basta't ang karayom na ating gamit ay ang pag-ibig at katarungan. Kayo, mga ginigiliw kong kaibigan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Teresa, magagawa niyo rin bang magpatawad matapos ang lahat ng ginawa sa inyo ni Doña Trinidad? O naniniwala ba kayong may mga kasalanang sadyang hindi na dapat balikan pa? Ibahagi ninyo sana ang inyong mga saloobin sa aming comment section. Gusto ko ring malaman
Saan nyo kaya pinapakinggan ang kwentong ito ngayon? Marahil ay habang nag-aasikaso ng gawaing bahay, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno, o habang naglalakbay pa uwi mula sa trabaho. Ikwento nyo naman sa akin ang inyong araw, dahil dito, ang inyong mga tinig ay mahalaga at laging may handang makinig. Huwag nyo ring kalimutang mag-iwan ng isang munting tanda ng inyong pagtangkilik sa pamamagitan ng pag-like at pag-share ng ating kwento. Naway manatiling matatag ang inyong mga puso sa gitna ng anumang unos. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Manatili kayong ligtas at laging punong-puno ng pagmamahal. Pamagat ng kwento. Ang hibla ng katarungan sa gitna ng unos paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at mga pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.